magandang umaga po sa ating lahat. So, nandito po tayo ngayon. Binalikan po natin yung ating pong garden. At tawag po natin dito dati ay Garden of Eden Project, pero hindi na po Garden of Eden dahil po ay natuyuan po tayo. Hinayaan ko na lang po na mamatay yung mga tanim dito kasi wala na rin po tayong pandilig. Yung kami po ay nag-iigib, no, sa aming kapitbahay, medyo malapit lang man, pero hindi na po ako nag-iigib para pangdilig. So hinihintay ko na lang ang tagulan dahil malapit na rin. So yun po, inihanda po natin ang lugar na ito para po pagdating ng ulan ay nakahanda na po yung ating mga pananim. So yun po, at samahan nyo po ako dahil matindi po yung pinagdaanan po ng project po namin dito. Naka-harvest na rin po kami. Nakakain na rin po tayo dito ng ating pong tanim, pipino, upo, sitaw. Yan, naka-harvest na rin po tayo. At yung okra, ano po, naka-harvest na rin po tayo. Ang hindi lang natin napakinabangan o natikman ng mga tanim dito ay yung ating ampalaya. Oo. Pero po, yun po, yung gamit po natin dito ay yung ginawa nating raised bed ay yung mga recycled materials like yun po, yung mga dating o sirang ref, yun po yung ginagamit po natin. Ayan, so yung gamit po natin dito, yung pong yung sanggot sa Bisaya, limpisa. Ayan, hook siya pa, hook. Ayan, at linisan po natin uli, ihanda po natin. Ito po yung nilagyan po natin ng isda ng mga nakaraan. Po? Kaya lang nilipat na natin yung ating isda doon sa mas malaking patubig o tubigan. Pero ito po ay gagawin po natin uli. I-revive po natin at taniman natin yung mga kahit yung mga dating nilagyan natin ng isda. Yun. So, ang tawag din dito sa iba ay bio-intensive gardening. Kahit sa maliit na espasyo ay taniman po natin ng marami na sapat para po mag-survive ang isang pamilya sa maraming taon. Yan po, nirescue po natin yung ating project kasi dahil sa sobrang init, patay po yung ating mga tanim kasi wala na rin po kami pandilig. Wala na kami, naubusan na po yung source ng tubig namin doon, kaya nag-iigib na lang kami sa aming kapitbahay. So hindi po namin na talaga na asikaso o nadiligan. So kawawa po yung ating ito, carrots. Tingnan natin itong carrots, buhay pa naman pero parang magtanim na lang tayo uli. Nagiging dwarf na siya. Tapos ito pa wala talagang laman kasi grabing init guys. Ito patay na nga ito okay sana tatlo. Yan, wala. So bunutin na lang natin at magtanim tayo uli. Yan, so gabi pong dilig-dilig namin dito, pero hindi pa rin talaga nakaka-survive. So buhay pa naman pero walang laman. So wala tayong dapat ibang sisihin, diba? So, wala tayong kumbaga pwedeng sisihin kasi natural naman ito. Lahat naman apektado. Okay po. So yun po, ang ito po mga damo ay hindi po natin sinusunog, pinapalanta po natin at yun po ilalagay po natin dyan sa mga box na yan dahil yun po ay magiging natural na pataba. So iniiwasan na po natin na magsunog ng mga biodegradable na mga
bagay kagaya ng mga dahon. Yan. Ilalagay po natin sa isang lalagyan at pinapabulok po natin. At actually hindi natin hinintay talagang mabulok dahil po sayang din po yung panahon na habang nagde-decompose sila ay mapakinabangan na natin. So nilagay po natin sa isang yan, ginawa natin na yero, scrap, tapos nilagay natin yung mga dahon at pag napuno sila pwede na pong gamitin. Huwag nang hintayin. Ako ngayon ko lang na napag-alaman na pwede natin pakinabangan. Habang nagde-decompose sila ay pwede na po natin pakinabangan kasi yun po yung panahon na nandoon po yung mga kumakain, yung mga makakatulong po natin sa pag-garden, yung po mga bulati, yung pong ibang mga bagay na pwede mapakinabangan natin habang nare-decompose sila. Yan. So, God bless po. Happy farming sa bawat isa sa atin. At kunting sipag lang, huwag umasa sa mga bili-bili kasi po ay wala tayong choice minsan. Pero po hanggat maaari ay gumawa tayo ng paraan na tayo po ay makapag-produce ng sariling pagkain, gulay sa tahanan, kahit sa maliit na space, kahit pa nasa rooftop, pwede po tayo magkaroon ng tanim. Bakit po? In-encourage po natin na gumawa ng ganito kasi po ito po mas safe siya dahil alam natin yung ating mga kinakain ay sariling tanim at wala pong alam po natin kung may chemical o wala. At kung mayroon man in case na hindi maiwasan na gagamit tayo ng chemical, at least nasusunod po natin yung mga mga direction at yung mga warning, kasi po yung iba, di naman lahat, yung iba kapag gumagamit ng chemical, mayroon pong dapat sundin yan na ilang days pwede pong harvestin pwede po mag-harvest. Pero yung iba dahil sa pangailangan hindi na po nasunod, makapira lang. So yun po, ganoon din po sa prutas. Prutas po natin ay punong-puno na po ng mga chemical. So mas maganda na rin po yung tayo po ay tanim tayo ng sarili. Po. So konting sipag lang, konting tiyaga lang, makakatulong pa sa ating katawan, pinapawisan tayo. At the same time, may pakinabang po yung ating mga pagpapapawis dahil po nakakalinis at nagkaroon stress reliever din po kapag nakita mo po yung tanim mo ay nagbubunga at napakinabangan mo na ay masarap po sa pakiramdam. Okay po, so happy farming. God bless sa bawat isa sa atin. Ingat po tayong lahat.